Pekeng Senate President na sinusuportahan ng Malacanang. Ganyan inilarawan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Win Gatchalian. At nakatutok live si Maris Umani. Maris! Vicky, nanindigan si Senador Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang lehitimong Senate President o pinuno ng Senado, sabay sabing hindi siya kapituko sa posisyon. 3 libro raw ang kanyang sinasandalan: ang Rules of the Senate, ang Saligang Batas at ang Biblia. Hindi lang natitinag si Senador Alan Peter Cayetano. Anya, siya pa rin ang Senate President hanggat walang 13 boto na makukuha ang grupo ni Senador Win Gatchalian. Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. But I have to assert my authority as Senate President. Now, it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. Kasi alam naman nila kung sino sasabing totoo. So now, it's between power and truth. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Sabi ni Cayetano, panay daw ang meeting ng 11 senador na nasa paksyon ni Gatchalian sa Malacanang. At paniwala ni Cayetano, coordinated nga ang nangyari kahapon na pagbakante ng lahat ng posisyon sa Senado, kabilang ang Senate Presidency at chairperson ng mga komite. Senator Jinggoy told the Senate media, di ba? At the right time, susunod na kabanata, ilalabas sa inyo yung ebidensya ng mga tumatawag sa kanya, at least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nagmi-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. Kaya sabi ni Cayetano, hindi raw sila patitinag. Ang grupo niya anya ang totoo. Kaya magkakaroon pa ng anyay Blue Ribbon hearing ulit. Pero ang sabi ni Senador Erwin Tulfo, ang chairman ng Blue Ribbon ng grupo ni Gatchalian, one-sided ang nangyari kanina. Sila lang daw ni Senador Tito Soto ang pinangalanan at pinagbintangan na tumanggap daw ng mali-maletang pera, bagay na itinanggi na ng dalawa. Kaya sa Blue Ribbon hearings daw ni Tulfo sa Lunes, ipatatawag din niya ang mga nagpakilalang dating sundalo. Kailangan po, kasi baka may sabihin ng tao, kaya nagtatago tayo, kinakatakutan natin. Tatanungin ko lamang po, anong dahilan? Yung mga na hindi po natanong ni Senator Marcoleta, itatanong ko. Okay. Sumagot na ba Kasi sila? tatanong ko, ipapaalala ko po sa kanila, bakit nawala na yung pangalan ng mga kasama ko naman? Sila Senadora Loren at saka Senador Mark, ba't wala? Natanong din si Cayetano kanina kung bakit nilaktawan sa affidavit ang pagdala raw ng maleta ng mga dating sundalo noong taong 2024 kina Loren Legarda sa bahay nito sa Makati City at sa bahay ni Senador Mark Villar sa Las Piñas noong taong 2022. Kinukuha pa namin ang reaksyon ni Legarda at Villar. Vicky, ayon sa Blue Ribbon Oversight Office Management ay magdaraos daw sila ng pagdinig sa darating na Lunes, June 8 ng alas 9. Ito yung sa block ni Gatchalian. At iniimbitahan nila rito muli sina Attorney Baligod at ang 18 ex-Marines. Sabi naman ni Senador Alan Cayetano, kung itutuloy daw nila ito sa Lunes para hindi sila makapagdaos ng hearing sa Martes, ba't naman daw sila pupunta? Pero handa naman daw sila makapag-usap ng maayos sa kabilang kampo. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Maris Umali. Hanggang sa labas ng Senado, mataas ang tensyon. Sa isang punto, nagkainitan at nagkapisikalan pa ang ilang nagpoprotesta. At nakatutok doon live, si Oscar Oida. Oscar? Yes, Pia, sa buong maghapon ay naging bantay sarado ang paligid ng Senado sa mga pulisya. Hindi naman natinag ang hanay ng mga ralista. Nagkakantsawan, nagkainitan, hanggang sa nauwi pa nga sa pisikalan at batuhan. Ang pagkukrus ng landas ng mga grupong nagrally sa harap ng Senado kanina. Saglit lang ang naging tensyon at agad din silang naawat ng kani-kanilang mga kasamahan. Sa buong maghapon, nagsagawa ng programa ang mga Duterte supporter. Pati ang grupong nagpahayag ng pagkontra sa pamumuno ni Senate President Cayetano. Di sila natinag kahit pa may mga pagkakataong naging masungit ang panahon.
Tinatapatan naman ito ng mahigpit na pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police. Kanina, may convoy ng mga motorsiklo na sinubukang makalusot sa hanay ng mga pulis na nagbabantay, pero bigo silang makapasok. Maging mga miyembro ng media at ilan umanong mga empleyado, di basta-basta makapasok sa front gate kahit pa umunoy sila'y nasa listahan. Maging si Mike Defensor na nagsabing bisita siya ni Senator Marcoleta ay nakaharang din. Kalaunay, pinayagan din makapasok pero hindi ang kanyang mga kasama. Pasado 3:00 ng hapon nang sadyain ni Senator Rodante Marcoleta ang kanilang mga supporters dito sa labas ng Senado. Pia, sa mga sandali ito ay nagpapatuloy ang programa ng mga nagtitipon-tipon dito sa labas ng Senado. No? Inaasahan na bandang 8:30 to 9, isang prayer vigil ang magaganap. Matapos ito ay wala pa namang kasiguraduhan kung tuluyan namang lilisanin ng mga ralista ang lugar. Pia? Maraming salamat, Oscar Oida. At mga kapuso, opisyal na ngang nag-umpisa ang tag-ulan. Base sa pagsusuri ng Pag-asa, dumadalas na kasi ang mga pag-ulan nito nakalipas na 5 araw dahil sa Southwest Monsuno Habagat. Bukod sa Habagat, patuloy ding binabantayan ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na inaasahang magiging bagyo sa loob ng 24 oras. Huli ang namataan sa dagat kanluran ng Calayan, Cagayan at posibleng pumasok ng PAR mamayang gabi o bukas. Pwede pang magbago yan patuloy pong tumutok para sa mga update. Base sa datos ng Metro Weather, asahan ng maulang maga bukas sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, kaya hindi sa ilang bahagi ng Mimaropa at Bicol Region. Posibleng lumakas ang ulan sa hapon lalo na sa ilang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera Administrative Region. Sa Visayas at Mindanao naman may tsansang ulanin sa umaga ang Samar Provinces. Pagsapit ng hapon, asahan ng pulo-pulo at hanggang katamtamang ulan sa buong Visayas. Malawakang pag-ulan naman ang posibleng maranasan sa Mindanao at may tsansa ng heavy to intense rains sa Zamboanga Peninsula kaya ingat po sa baha at landslide. Dito naman sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ilang oras na ulan sa tanghali hanggang hapon kaya lagi pong magdala ng payong. Iniimbestigahan ng National Bureau of Investigation o NBI ang impormasyong sinuhulan ni dating Congressman Mike Defensor ang 18 nagpakilalang dating Marines para tumestigo. Batay umano yan sa testimonya ng isang malapit sa isa sa mga dating sundalo. At nakatutok si John Consulta. Mayo pa umano kuha ang videong ito ng personal na pumunta sa headquarters ng National Bureau of Investigation o NBI ang isang kasama sa bahay ng isa sa 18 nagpakilalang dating Marines. Sa kanyang umanong testimonya na bahagi ng investigasyon ngayon sa mga dating Marines, inakusahan si dating Congressman Mike Defensor ng pag-alok umano ng pera. Si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga, lumabas, mag-press conference. Yung anak ng 18 Marines ay kanyang kapartner. Magkakasama sila sa bahay kaya medyo may credibility yung testimonya nito. May nauna na rin umano itong 4 na pahinang statement noong April 28 na nagsasaad na pinangakuan ng tig 5 milyong piso ang 18 kung tetestigo silang pinag-deliver sila ng pera ni Zaldico. Hindi namin to nilalabas noon dahil pinapalalim pa namin yung investigasyon at bumalik pa siya para magkaroon ng statement ulit noong May 6. May 6 naman nang magsumite ang umano'y kaanak ng 2 pahinang pirmadong supplemental affidavit na naglilinaw na 350,000 na paunang bayad muna ang natanggap ng ama ng kanyang kinakasama. Pirmado, recorded yung statement nitong individual na ito. Initially parang 700,000 tapos parang in tranches babayaran siya. Yun nga yung gusto naming linawin. Kung totoo talaga yung statement nitong individual na to. Lumabas din umano sa monitoring ng NBI Cybercrime Division na nagtangkang mag-recruit ng iba pang dating security ni Zaldico pero inaalam pa nila kung may kapalit din itong pera. Pinasumpina na ang naturang miyembro ng 18 Marines, gayon din si Defensor. Sagot ni Defensor. Ganyan-ganyan ang ginawa nila noon kay Gutesa. No, sinabi nila, pinapirma nila na kami daw ni Marcoleta nag-offer ng pera para magsalita lang ganun. Ang alegasyon ng NBI, binasa ni Senator Alan Peter Cayetano sa investigasyon nila sa flood control scandal.
hindi tiyak kung sino sa mga umunoy ex-Marines ang kaanak ng testigo ng NBI, pero umalma ang ilan sa kanila. Huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Kung may pera po ako, naipaghumot ko na po yun. Kaya ipinatatawag ni Cayetano ang direktor ng NBI. May I invite with the permission of the chairman, Director Matibag, total mahilig kayong NBI pumunta dito sa Senado na walang imbitasyon. Ngayon kayong pumunta ka dito under oath at pagkakataon mo ngayon makaharap si Congressman Mike Defensor at yung 18. Hintayin ko yung official na subpoena galing sa proper Blue Ribbon Committee. Pag pinatawag kami, we have the complete question and answer nung 18, we will present it. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Iniurong ang arraignment ni Senador Jinggoy Estrada para sa kanyang plunder case dahil sa nakabinbin niyang motion para ibasura ito ng korte. Samantala, sinagot ng pulisya ang tanong kung bakit nakapatong lang ang detainee shirt sa mugshot ng senador. Nakatutok si Joseph Moro. Sa labanan ng numero sa Senado, isa si Senador Jinggoy Estrada sa mga nabawas na bilang sa kampo ni Senador Alan Peter Cayetano dahil sa kinakaharap nitong mga kaso sa Sandigan Bayan. Pero para kay Estrada, si Cayetano pa rin daw ang Senate President dahil nananatili pa rin naman siyang senador. They cannot invoke Avelino versus Cuenco. Why? We are, according to the 1987 Constitution, majority of all members 24. Ang ini-invoke nila, some senators are saying 22 na lang yung mga senators ngayon because Senator Bato is nowhere to be found and I am in detention. That is incorrect. Kung 22 senators lang, yung dalawang senador, ako at si Senator Bato, we did not resign. Hindi kami, buhay na buhay kami, we are not physically incapacitated. Hindi natuloy ang arraignment at pagsasakdal ni Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division para sa plunder kaugnay sa pagkuha umano niya ng 573 million pesos na kickback sa mga flood control project. Nakabinbin pa rin kasi ang mga motion niya para ipabasura ito sa korte at ibalik sa Department of Justice o Ombudsman. Natuloy ang arraignment at naghain ng not guilty plea ang mga kapwa niya akusado sa plunder ng mga suspendidong assistant district engineers. Wala ang isa pang co-accused na si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan dahil nasa ospital ito. Online naman ang arraignment ni Estrada sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa kasong graft dahil umano sa pagkuha niya ng 213.7 million pesos na kickback sa flood control project sa Bulacan kasabwat umano si Bonoan. Susubukan ng kampo ni Estrada na hilingin gawing online ang pagsasakdal sa 5th Division at kung magbabago ang rules sa Senado ay hihiling din daw sila na maka-attend ng sesyon online kung papayagan ng korte. That's the hope. Why is it Kasi, di ba, they lack a quorum eh. Okay. A quorum is technically the number of seats. So there are 24 seats in the Senate. Okay. So hindi mahirap yung sinasabi ni Senator Tulfo kahapon na we are a majority of 22. Kasi 24 naman talaga dapat sila. Tumanggi maghain ng plea o tugon si Estrada kaya ang korte na naghain ng not guilty plea para sa senador. Bago ito, sinubukan ng kanyang kampo na ipabasura rin sa korte ang kaso ng ombudsman dahil hindi nila binanggit kung paano niya kinolekta ang umano'y mga komisyon. Sabi ng prosekusyon, hindi ito totoo at ilalatag nila ang ebidensya sa paglilitis. Ayon kay Deputy Special Prosecutor Omar Sagadal, kumpleto ang charge sheet at naaayon ito sa kinakailangan ng rules of court. Sa huli, ibinasura ng 2nd Division ng mosyon ni Estrada, gayon din ang mosyong ipabasura rin ang kaso ni Bonoan. Ipatatawag ng korte si Bonoan para isakdal sa mga susunod na araw. Sa dalawang kaso na nandito sa Sandigan Bayan laban kay Senador Jinggoy Estrada, ang kasong graft sa 2nd Division ang unang gugulong. 35 o 35 na mga testigo ang inasang ipipresenta ng prosekusyon, samantalang 5 testigo naman ang ipipresenta ng kampo ni Estrada. Ayon kay Presiding Justice Geraldine Econg, inaasahan niya magiging mabilis lamang ang magiging pagdinig. Ang pinag-uusapan lamang dito ay ang proseso ng budget kung saan nakialam umano si Estrada at Bonoan para makakuha ng mga kickback.
Sa July 1 ang pre-trial conference para pag-usapan ang magiging takbo ng pagdinig. Samantala, ipinaliwanag naman ng PNP-CIDG kung bakit pinatong lamang ang detainee shirt ni Estrada sa mga mugshot na ito na nakablur ng opisyal na ilabas ng PNP. Walang magkasya na damit sa kanya. We have lahat na ng damit na available sa amin. Pinasukat namin, hindi talaga magkasya doon sa build ng katawan niya. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pinili ng hindi sagutin ng House Prosecution Panel ang mga tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Magsusumite na lamang sila ng isang manifestation o paliwanag kung bakit hindi na sila maghahain ng bagong tugon sa mga binanggit ng bise. Yan ay dahil hindi naman umano pagkontra sa mga facts ng aligasyon sa Articles of Impeachment ang isinumiting sagot ng kampo ng bise. Nakatakda ng pirmahan ng mga miyembro ng House Prosecution ang manifestation na target isumite sa Lunes. Dream fulfilled para kay Bianca Umali ang patuloy na pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng kabataan. To be continued pa rin ang misyon na yan ni Bianca, ngayong ambassador pa rin siya ng isang organization. Makichika kay Aubrey Carampel. Para kay Bianca Umali, katuparan ng kanyang pangarap ang pagganap niya bilang Tera sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa isang message sa Little Bianca, ang pagtupad niya sa kanyang dream na maging warrior, hindi lang daw para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga naniniwala sa kanya. Isa pang dream fulfilled para sa Kapuso Prime Gem, ang patuloy na pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga bata. Misyon daw niya ito na nag-ugat sa kanyang personal na karanasan at pagmamalasakit na turo ng kanyang lola. Paano ko pa may extend yung pagmamahal na yun? At yun ay yung, syempre, itulong mo na sa iba. Lalo doon sa mga walang source ng pagmamahal. Lalo doon sa mga, I guess, somehow alam ko yung pakiramdam dahil maaga ako na ulila. Yung mga walang matatakbuhan. Yung mga naging kagaya ko noon na naghahanap ng sino ba yung poprotect at pagmamahal sa akin. And now I can openly say that I am available for those who need someone. Ate Bianca is here. Ate Bianca is here. Muli siyang pumirma ng kontrata bilang ambassador ng World Vision Philippines. Nafulfill ko ngayon yung kahilingan ko at yung kagustuhan ko na may maiambag sa mundo. Hindi lang bilang artista, pero bilang tao at bilang mamamayang Pilipino. Kasama niya sa contract renewal, sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, Sparkle GMA Artist Center Assistant Vice President Tracy Garcia, at World Vision Philippines Resource Development Director June Godornes. Isa raw sa mga di malilimutan ni Bianca na karanasan bilang ambassador ang pagbisita sa Marawi noong 2018 matapos ang Marawi Siege. That's how far and even further I'm willing to go for the children. Binibigay nila sa akin yung space na yun kung saan pwede akong maging ako. This June, napili naman si Bianca na kumatawan sa Pilipinas sa World Vision Global 6K Run for Water, naggaganapin sa Seoul, South Korea. You are not just running as yourself. In fact, you are running on behalf of the children in need of clean water. When you help one child, you actually help their whole community. Sa ngayon, abala si Bianca sa ilang proyekto, kabilang ang GMA Pictures animated film na Ella Arcangel. It's safe to say na karamihan ng mga ginagawa ko ngayon are really personal projects. Projects close to my heart. Projects that actually symbolize and signify where I'm at in my life right now. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Bilang pakikiisa sa World Environment Day, nagsagawa ang Kapuso Network ng Kalikasan Fair sa GMA Network Center. Pakikiisa rin ito sa pagdiriwang ng Sustainable Gastronomy Day at Philippine Environmental Month. Sabay rin ito sa ika-76 na anibersaryo ng GMA Network. Katuwang dito ng Kapuso Network ang iba't ibang ehensya ng gobyerno tulad ng Department of Agriculture na nagdala ng fresh produce mula sa local farmers sa pamamagitan ng Kadiwa Program. Namigay din ang Bureau of Plant Industry at Department of Environment and Natural Resources ng libreng seedlings. Maaring makakuha ang publiko ng libreng seedlings sa mga tanggapan ng mga naturang ahensya. Meron ding clothing donation drive katuwang ang Quezon City LGU kung saan makikinabang ang mga graduating college scholars at out of...
3 Pilipino ang pinarangalan sa Campaign Asia Pacific Power List 2026. At kabilang dyan si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle Maralag. Nakatutok si June Veneracion. Sa gitna ng iba't ibang hamon sa industriya, 50 marketing leaders mula sa Asia Pacific ang kinilala dahil sa natatangi nilang pamumuno. Kabilang dyan, ang Chief Marketing Officer at Head ng Sales and Marketing Group ng GMA Network na si Lizelle G. Maralag. Isa si Maralag sa top 50 marketers ng Campaign Asia Pacific Power List 2026. Kinikilala bilang media icon. Pinangunahan ni Maralag ang pagbabago ng nangungunang broadcasting company ng bansa para maging commercially thriving multi-platform powerhouse. Si Maralag ang responsable sa pagpapalago sa revenue at marketing innovation sa lahat ng media platforms ng Kapuso Network, kabilang ang broadcast stations ng GMA, Philippine-based at international channels, at iba pang non-broadcast platforms. Sa ilalim din ng kanyang pamumuno, ang GMA ang naging tanging Philippine Broadcast Company na nagkaroon ng pinakamaraming local at global marketing awards. Media Icon Award din si Maralag noong 2025 at pinarangalan din siya sa Hildegard Awards for Women in Media and Communication noong 2019 sa advertising category. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.